Magandang araw mga ka-horror at welcome back nga palang muli sa aking channel. Nandito na naman nga pala tayo sa bagong episode ng Kwentong Agimat. Bali sa huling video nga na ginawa natin mga ka-horror ay pinagkumpara natin yung pagkakaiba ng agimat sa anting-anting. At para naman sa video ito mga ka-horror ay ang paghahambingin naman natin ay ang medalyon ng Pilipinas at ang amulet ng Thailand. Bali isang malalim na paghahambing ng dalawang banal na anting-anting ng Timog Silangang Asya, no? Ang ating pagkukumparahin ngayon mga ka-horror. Bali alam naman nating lahat mga ka-horror, no, na sa Timog Silangang Asya ay ang paggamit ng anting-anting at agimat ay malalim na ugat sa kultura, espiritualidad at kasaysayan ng mga mamamayan. At dalawa sa pinaka-prominenteng anyo nito ay ang medalyon ng Pilipinas at ang amulet ng Thailand. Yung amulet ng Thailand ay kilala rin bilang Thai Buddha amulets o Phra Krayowang. Bali parehong ginagamit ang dalawang ito mga ka-horror, no, para protektahan ang nagmamay-ari o nagtatangan laban sa kasamaan, magdala ng swerte at palakasin ang espiritual na koneksyon. Ngunit ang mga ito ay may sari-sariling pagkakakilanlan at sistema. Bali simulan muna natin mga ka-horror ang dalawang ito sa kanilang pinagmulan at kasaysayan. So ang medalyon ng Pilipinas ay kalimitang konektado sa Katolikong paniniwala, espiritismong Pilipino at katutubong pangrelihiyosong praktis. Isa sa mga pinakakilalang uri ng mga medalyon ay ang medalyon ng San Benito na may Latin sa inscription at ginagamit laban sa demonyo, sakit at malas. Mula pa noon, panahon ng Kastila, ang mga albularyo at antingero ay gumagamit na ng mga medalyon bilang pananggalang sa mga masasamang espiritu at panawagan sa kapangyarihan ng Diyos, mga santo at sinaunang nilalang. Ang amulet sa Thailand naman mga ka-horror ay mas mahabang dokumentadong kasaysayan na nakaangkla sa Theravada Buddhism. Ang mga monghe sa mga templong Thai ang karaniwang gumagawa ng mga amulet. Kadalasang gamit ang pinaghalong abo ng mga banal na kasulatan, mga damo, lupa mula sa mga banal na lugar at kahit buhok o abo ng mga yumaong monghe. Kilala ang amulet na ito bilang Phra at kadalasang may larawang Buddha o isang kilalang monghe tulad ni Luang Por Tuat. So pag-usapan naman natin mga ka-horror ngayon yung paraan ng pagkakagawa ng dalawang gamit na ito. Sa medalyon ng Pilipinas, ito ay karaniwang gawa sa metal, tanso, pilak o kahoy. Pangkaraniwan itong may ukit na Latin, dasal o simbolo, halimbawa mata, krus, araw at marami pang iba. Ginagawa rin itong personal sa pamamagitan ng ritual na pagkarga o yung tinatawag natin ng charging of power. Karaniwang pinababasbasan sa mga pari at albularyo. At ayon din sa ilang mga paniniwala, ang ilang medalyon ay sinasabing may espiritu o diwata na nakapaloob dito. Ang Thai amulet naman ay pangkaraniwang gawa sa semento, luad, alikabok ng banal na kasulatan, bulong na damo, o iba pang sagradong materyales. Bawat isa ay may detalyadong imahe ng Buddha, monghe, o mythological na nilalang. Ang mga Thai amulet ay ginagawang sagrado sa pamamagitan ng mga chanting ng Buddhist o parita at blessing ceremonies ng mga monghe. Meron ding mga amulet na isinusuot, inilalagay sa altar o isinasabit sa mga sasakyan. Pagdating naman sa uri ng kapangyarihan, ang medalyon ng Pilipinas ay pangkaraniwang may proteksyon laban sa aswang, kulam, tikbalang, maligno, holdapper at masasamang loob. Ito ay kadalasan ding ginagamit na pangontra sa sumpa, masamang mata o usog, o masamang hangin,
o yung tinatawag natin na palipad hangin o bales. Nagbibigay rin ang medalyon ng Pilipinas ng lakas ng loob sa mga laban sa buhay o literal na labanan gaya ng giyera at yung mga pakikipaglaban ng mga militar o pulisya sa mga sindikato o mga masasamang loob. May iba naman na nagbibigay ng lihim na lakas, panghilom o kapangyarihang espiritual. May mga ilan naman na sinasabing ito ay ginagamit ng mga albularyo sa panggagamot sa mga nakakulam at nabarang. Samantalang ang amulet naman ng Thailand ay pangkaraniwang ginagamit pang proteksyon laban sa disgrasya, aksidente at masasamang elemento. Ito rin ay kalimitang ginagamit ng mga tao pampaswerte sa negosyo, pag-ibig at sugal. Ito rin ay pinaniniwalaan na mayroong karismatikong kapangyarihan o meta-mahayinom, pagpapalakas ng kagandahan at pagiging kaaya-aya. Ang iba ay nagbibigay ng kakayahang makaiwas sa bala, hindi masugatan o hindi makita ng kalaban. So yun mga ka-horror, no? Medyo mahaba-haba na rin yung ating naikumpara sa medalyon ng Pilipinas at Thai amulet. At nakakita naman natin na halos hindi rin naman nagkakalayo yung kanilang kakayahan, ano. Ang nakikita ko lang na isang pagkakaiba rito yung kung saan sila nanggaling. Yun nga, medalyon ng Pilipinas at Thai amulet. So tara mga ka-horror at ituloy na natin. Dito naman tayo sa ritual at paniniwala. Ang medalyon ng Pilipinas ay isinasagawa ang pagpapakarga sa pamamagitan ng mga orasyon, dasal at minsan ay alay ng kandila, insenso o alak. Mahigpit na panata o pagsunod sa mga tuntunin. Kapag nilabag, maaaring mawala ng bisa ang medalyon o magkaroon ito ng balik sa nagtatangan. May mga medalyon na hindi pwedeng ipahawak o ipakita sa iba. At kailangan may malinis na puso, intensyon at pananampalataya at tamang pag-aalaga sa mga medalyon. Sa Thai amulet naman ay mahalaga ang merit o kabutihang gawa bilang panggatong sa bisa ng amulet. Ito ay kadalasang pinapabasbasan ng mga kilalang monghe sa mga sagradong templo. Meron ding mga paniniwala na kapag mas bihasang monghe ang gumawa o nagbasbas ay mas makapangyarihan ang amulet. Bawal din minsang ipasuot ang mga amulet habang gumagawa ng malaswang gawain o pumapasok sa maduming lugar tulad ng banyo. So yun ang mga horror, ano. Meron ding ilang magkakaparehas pagdating doon sa mga ipinagbabawal sa medalyon at amulet. Tulad nga no, yung kapag gagawa ka ng malaswang bagay o pakikipagtalik ay wag mo itong isusuot. At yung pag ikaw ay dudumi at pupunta ka sa banyo, mas maigi na wag mo nang isuot yung amulet or medalyon. Kumbaga ito ay respeto dun sa gamit dahil nga sagrado itong gamit na ito eh. Kumbaga respeto ang tawag doon. So pag-usapan naman natin mga ka-horror yung isa sa pinakamahalaga na ginagawa sa mga amulet at medalyon. Ito yung pagpapanatili at pag-aalaga sa mga ito. Bali sa medalyon ng Pilipinas, ano, ito ay nililinis o pinapanatili sa altar o sagradong lugar. Ito rin ay kadalasang pinapaligiran ng mga kandila, rosaryo o dasal. Kadalasang ipinamamana sa mga karapat-dapat na tagapagmana. At kapag ka nasira ang medalyon, kailangan i-ritual muli para hindi mawala ang bisa. Bali sa Thai amulet naman, ito ay pinangangalagaan sa pamamagitan ng mga pag-aalay ng bulaklak, insenso at dasal. Hindi dapat isama sa masamang gawain gaya ng pambababae, sugal. Yan. Mas mainam kung isusuot sa bandang dibdib o malapit sa puso. At maaaring ibalik sa templo kung nais ipa-recharge o ipa-bless muli.
Pagdating naman mga ka-horror sa bisa at karanasan ng mga tagapagsuot, bali sa Pilipinas, marami ang kwento ng mga sundalo o pulis na naligtas sa tama ng bala o sinasabing tumagilid ang baril. May mga kwento na hindi tinatabla ng itak, aswang na hindi makalapit at mga gumagaling mula sa matinding karamdaman dahil sa medalyon. At may ilang kaso rin ng karma kapag hindi ginamit sa mabuting layunin. So, ganun talaga yung medalyon kapag ka ito ay hindi mo naalagaan at ginamit mo sa hindi maganda o sa hindi tama, meron talagang balik na tinatawag. Sa Thai amulet naman, may mga testamento ng mga tao na naaksidente ngunit hindi nasaktan. Meron ding ilang kwento ng mga negosyanteng biglang yumaman pagkatapos isuot ang amulet. At laganap ang mga testing video sa internet kung saan hindi tinatabla ng saksak o bala ang tagapagsuot. So sa totoo lang naman ng mga ka-horror, itong medalyon at saka amulet, meron na tayong mga ginawang video rito ng mga testingan nila na talaga namang nakakabilib. So kung gusto nyo mapanood yun mga ka-horror, ay hanapin nyo lang dito sa aking channel at marami dyan. Mayroon pa nga mga pinagkumpara ko yung medalyon ng Pilipinas at amulet ng Thailand. Ngayon naman mga ka-horror ay pahapyawan natin ang kabuuang epekto sa buhay ng nagsusuot ng medalyon ng Pilipinas at ng amulet ng Thailand. So sa pananalig, ang medalyon ng Pilipinas, ito ay para sa Katoliko, Espiritista at Albularyo. At sa amulet naman ng Thailand ay para sa Buddhist at Monghe. Sa layunin naman, ang medalyon ng Pilipinas ay para sa proteksyon, pangontra at panata. Samantalang ang amulet ng Thailand naman ay swerte, proteksyon at karisma. So pagdating naman sa bisa, nakasalalay sa paniniwala at orasyon ang medalyon ng Pilipinas. At ang Thai amulet naman ay nakasalalay sa merit at blessings. Sa paggamit naman nito, ang medalyon ng Pilipinas ay madalas personal at lihim. Samantalang ang amulet ng Thailand ay madalas ipinapakita at bahagi ng koleksyon. Pagdating naman sa ritual, ang medalyong Pilipinas ay may orasyon, alay at pangungumpisal. Sa Thai amulet naman ay chanting, merit at temple blessing. Sa kalakalan naman, ang medalyon ay madalang ibenta dahil mas spiritual nga ito. Pero sa ngayon hindi na, marami na rin nagbebenta ngayon dito sa Pilipinas, sa may Mount Banahaw nga at sa may Quiapo, nagkalat yung nagbebenta nito. At lalo naman sa internet. So pagdating naman sa Thai amulet, malawak na koleksyon, may presyo at collector's item. So mas may presyo pala yung Thai amulet kumpara sa mga medalyon. Pero depende nga rin sa gumawa, yung sinasabi nga nila na kapag ka mga sikat at mga kilalang monghe ang gumawa, kasi lalo ay mas may bisa yung amulet, ibig sabihin mas may presyo yun. So dumako naman tayo ngayon mga ka-horror doon sa isa sa pinakamaraming nagtatanong, lalong-lalo na doon sa mga gustong magtanga ng mga ganitong gamit, kung alin nga ba ang mas mabisa. Actually mga ka-horror, hindi madaling sagutin ang tanong na ito dahil nakasalalay ito sa pananampalataya ng taong magsusuot o mag-aari. Kalinisan ng puso at layunin ng taong magtatanga ng ganitong klase ng gamit. At katapatan sa panata o tuntunin at tamang paggamit ng mga ritual. So, ang medalyon ng Pilipinas ay mas nakatuon sa panrelihiyosong kabanalan, katutubong espiritismo at pagsunod sa orasyon. Ang amulet naman ng Thailand ay mas sistematikong nakaangkla sa Buddhist na doktrina, pagpapagawa ng mabuting gawa
at basbas ng monghe. Kaya talagang mahirap mga ka-horror na sabihin kung alin nga ba ang mas may bisa dito sa dalawa na ito. Dahil ito nga ay nakadepende doon sa taong magtatangan at kung paano mo gagamitin yung mga ganitong klase ng gamit. Sa huli mga ka-horror, parehong kumakatawan ang medalyon ng Pilipinas at amulet ng Thailand sa malalim na ugnayan ng tao sa espiritual na mundo. Pareho silang naghahatid ng proteksyon at pag-asa sa kanilang tagapagsuot o tagapag-ari. Ngunit ang tunay na kapangyarihan ay hindi lang nakasalalay sa bagay mismo, kundi sa pananampalataya, intensyon at mabuting gawa ng mga taong may taglay nito. Kung ikaw mga ka-horror ay naglalakbay sa mundo ng espiritualidad, tanungin mo ang sarili mo, anong uri ng paniniwala ang mas lumalapit sa iyong puso? Dahil sa huli, ang pinaka-epektibong proteksyon ay nagsisimula sa loob ng puso, sa isip, at sa pananampalataya. Kung ako naman ang tatanungin nyo mga ka-horror, sa personal kong opinion, kung ako ang papipiliin, syempre ang pipiliin ko rito ay yung medalyon. So bakit nga ba medalyon? Syempre nandito tayo sa Pilipinas Kumbaga, kapag ka nag-ari ako ng medalyon o kung ito ay nakuha ko o ibinigay sa akin ng isang manggagamot o albularyo, kung meron akong katanungan, madali akong makakapagtanong sa kanya. Meron akong nagawang hindi tama, maaari kong tanungin yung nagbigay sa akin kung paano ko babalikwas yung nagawa kong mali, at para lumakas muli ang kapangyarihan ng medalyon. Kumpara sa amulet, so kapag ka nag-ari kasi ako ng amulet, paano gagawin ko kapag nagkaroon ng problema yung gamit? Nandito tayo sa Pilipinas, isa pa yung mga dasal niyan, yung mga chanting ay syempre sa salitang Thailand yun. So dun pa lang medyo mahirap na mga ka-horror. So kasi pares lang din naman siya ng bisa. So doon ako sa kung saan tayo komportable, which is yung medalyon. Kung ikaw naman ang tatanungin ko mga ka-horror, alin ba sa medalyon ng Pilipinas at amulet ng Thailand ang iyong pipiliin? Kayo na po ang bahalang humusga. Hanggang dito na lang mga ka-horror, at samahan nyo akong muli sa mga susunod ko pang mga video patungkol sa agimat at anting-anting. Maraming salamat po.